Dahil wala pang tulog, hindi pumasok sa isip ni Ange na ito na pala ang huling salita na maririnig niya sa kanyang ina. Nakatulala ako nakatingin sa kanya na umiiyak. Iyak lang ako ng iyak. Ilang days na pala or weeks nang sinasabi ng mama ko sa mga taong bumibisita, sa mga kamag-anak namin na hindi na ako dito magka-Christmas. Sa langit na ako magpapasko. Hinihintay ko na lang yung panganay ko. But she was the most beautiful person na nakita ko na namamatay. Paliwalas ng mukha, nakangiti. Simula ng araw na yon, galit at puot na ang nararamdaman ni Ange sa tuwing sasapit ang Pasko. For me, lahat ng tao masaya except us. So, ang sakit-sakit talaga pag Pasko. Nagbago ang magulong takbo ng buhay ni Ange nang maimbitahan siya ng kaibigan sa isang youth fellowship. Habang nakikinig ng preaching ng isang pastor, isang kwento ang pumukaw sa atensyon ni Ange. This pastor is different. He came from a very wealthy family, and for him to give it all up, he gave up his love life, he gave up his wealth, he gave up everything for the Lord. Sobrang love na love niya talaga si God, na parang ang sarap-sarap mag-quiet time, ang sarap-sarap mag-devotion, ang sarap-sarap mag-worship. I was caught up to that emotion na, Lord, is it really possible? Sabi ko, Lord, help me to fall in love with you the way this man loves you. Help me, Lord God, to know you the way this man knows you. Kahit kalahati lang, Lord, ng level niya, okay na ako. Ang tagpong ito ang muling nagbalik kay Ange sa kalinga ng Panginoon. Ang pangungulila sa pagmamahal na nadarama ni Ange ay natagpuan niya sa piling ng Panginoon. I have nowhere to go. Walang pupuntahan eh. Hindi na kami kumakain ng kapatid ko. Alam kong hindi na ako gagraduate. So, wala na akong ibang mapupuntahan, kundi si God lang. So, nung nakita ko yung pastor na nagsasalita sa harapan, na sobrang punong-puno ng pagmamahal, pag-asa, ng joy, happiness, nainggit ako. Sabi ko, possible pala yun. Kung nangyari sa kanya yun, baka naman Lord pwede. Paranas mo rin sa akin yan. And that time, yung isa sa mga unang diniscuss for months is the fatherhood of God. And then, syempre, talagang, wow, Lord, tatay pala kita. So, Lord, every time uuwi ako ng bahay, talagang binabasa ko rin yung Bible. Nag-focus na lang ako talaga sa relationship ko kay God.